Hello, mga katulad kong vloggers. Dito lang ako bumubuhos ng aking emotion syempre, yung pangalan ko na Aginaya's Diary, ibig sabihin, it's my diary. Kaya dito ako bumubuhos ng yung mga gusto kong sabihin, yung mga nararamdaman ko. Kasi syempre, pag sa FB, marami akong na kaibigan doon. Marami akong pamilya doon. Then some will criticize you. Yung mga iba dyan nang-aasar lang. Kaya dito na lang ako sa YouTube. Kasi pag sa notebook din naman, maaanay, walang nakakaalam ng emotion mo. Ako gusto kong i-share para gagaan din naman yung aking feeling. So ito, yung bang iniisip ko every morning I wake up na meron palagi yung tanong ko sa buhay ko na, am I worthy here in this world? Ano ba ang plano ni Lord sa akin? Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ako? Na ang iniisip ko is magkakaroon din sana ako ng yung bang stable source of income. Gusto ko yung makakatrabaho din, makakapasok sa trabaho na masaya ako, komportable ako, na hindi na problema yung kukunan ko ng mga needs ng mga aking mga anak. Although last year I was employed, pero for 6 months lang, na hindi ko tinuloy na magtrabaho dun. Ewan ko ba na nung pagpasok ko dun, ang saya-saya ko kasi finally andun na ako. Finally nakatrabaho na ako. Kaya nasubukan kong mag-office for 6 months, pero pagkalipas ng mga ilang araw, ilang buwan, gusto ko nang tumalon, gusto ko nang lumayas, gusto ko nang di napapasok kinabukasan. Kasi sabi ko, ganito pala, ang boring. Tsaka ang gaan-gaan ng trabaho, pero parang nahihirapan ka kasi kahit magaan yung trabaho para sa'yo, kung hindi ka namang suportado ng iyong boss o kaya there's something na hindi kayo magka-feather, yung sa ika nga nila, the same feather flocks together. Kahit alam mo kung paano mo, anong gagawin mo, kung paano mo iayos, pero yung tingin ng boss mo sa'yo, para kang wala kang alam. Lagi siyang galit. Lagi siyang naghahanap ng mapipintasan. Kaya 3 months na ako doon, surrender na ako. Iniisip ko yung mga pananim ko dito. Iniisip ko yung freedom ko na nagwa-YT. Iniisip ko yung freedom ko na umaawit, pumupunta sa simbahan. And then, pero nasa isip ko na gusto ko sanang tiisin for at least 1 year para makapagpuhunan man lang ako. Pero kinuwenta ko yung yung nagagastos ko. May SSS ka dyan, Pag-ibig, PhilHealth na binabawas buwan-buwan. Tapos yung gasolina ko araw-araw. Tapos yung grocery namin, syempre, wala naman na akong pananim na pagkukunan ng ulam namin. Bibili ako sa talipapa. Yung merienda ko, yung lunchtime ko. So, wala rin lang maiwan sa sweldo ko na siguro pag may naiwan, 1,500, 1,200, 1,800, ganon. 700 pesos, 500, wala na. Pinambili mo ng asin, mantika, ubos na. Boom!
mangungutang ka ulit. Pero kahit ganun kahirap sana, kung hindi ako nahirapan sa boss ko, itinuloy ko at least for 1 year. Siguro, pag itinuloy ko hanggang last January ako natapos doon. Pero, after that, may tumawag sa akin na tinanong kung gusto kong i-manage yung isang organization. So, nag-oo ako. Pero nung after 2 months ulit, parang there's something wrong na nakikita ko. Pag kinukuha ko yung sweldo, para bang ang sakit-sakit ng kanyang kalooban na ibigay. Hindi naman niya pera yun. Nahihirapan tuloy akong kukuha ng pang araw-araw, yung araw-araw na sweldo ko. Kaya hindi na ako tumuloy. Kasi ganon din yung yung boss. Kumbaga hindi naman boss, pero yung kasama ko doon na ewan ko ba kung hate niya ako. Kaya tuloy tinatanong ko sa sarili ko, ano ba ang kulang sa akin? Am I pangit ba ako? Tamad ba ako? O kaya bobo ako? Yun ang tinatanong ko palagi sa aking sarili na bakit ang iilap-ilap ko sa employment. Ever since I finished my college, apply ako ng apply dito, doon. Ilang beses na akong na turn down kahit sa abroad. Ilang beses din akong na-deny. Nag-apply din ako. Kaya sa ngayon, I'm already 37 years old. Tinatanong ko pa rin niya, ano ba ang para sa akin? Okay na rin sa akin na ganito, na relax lang everyday. Kaya lang nahihiya ako. I'm a mother, I'm a wife, I'm a daughter to my mother, na ako sana ang bibili ng mga needs ng aking mother. Hindi naman, kasi pag nagkasweldo yung mga senior citizen, si mama ang bibili ng mga pasulubong sa aking mga anak. Siya ang magbabayad ng kuryente namin. Tapos yung asawa ko, lahat ng sweldo niya pumupunta sa pangangailangan namin ng araw-araw. Kumbaga sa mga toiletries, sa mga kitchen needs, baon ng mga anak namin, tapos hulugan sa motor. Hindi niya rin alam kung paano niya ibabudget yung sweldo niya. Yung masakit sa akin, wala akong maibibigay sa aking mga anak. Kaya, ayun, sabi ko, why I like this? Tinitingnan ko yung asawa ko, yung mga anak ko, na healthy sila. Doon na rin na nagagamot yung sakit ng kalooban ko, na I'm still grateful and thank you Lord na healthy sila. Kasi marami akong nakikita dyan na mag-asawa, may trabaho silang dalawa, alaga yung kanilang mga anak sa ibang tao. May mga nangyayari sa mga anak na hindi maganda, o kaya nagkakasakit sila palagi kasi laging absent yung mother sa mga time na kailangan ng anak, yung nanay. Kaya hindi natutugunan yung mga pangangailangan ng anak. Kumbaga yung emotional, yung physical presence ng kanyang nanay, sana. Kaya doon na rin nababawi yung nararamdaman ko, na I'm still thankful na kahit wala akong pera, I see my children happy. Pero syempre, it's always ganun pa rin, na there's an emptiness in my heart na
Sabi ko, Lord, kahit hindi naman yung kalakihan na sweldo or hindi naman kalakihan na source of income, pero I would say na something that I can give something to my mother, to my children. Kung may mga pangangailangan yung mga anak namin, syempre hindi lang naman pagkain kailangan nila clothing, o yung gusto nilang mag-milk tea. Kaya yung asawa ko tipid na tipid din sa mga ganyang bagay na kahit gusto mong ipasyal din, pero talagang wala sagad na sagad yung budget. Pero I don't ask for extravagant living. I just ask for normal life. Although, in my heart, sabi ko, yayaman sana ako. That I want to have a car, nice house. Ganun. So, until now, kaya ako sinasabi dito, because I want to express it. If any of you is listening here, some encouragement would do. Kasi feeling ko matanda na ako. Kailan pa ba yung bagay na inaasam-asam ko? So, doon rin tumitibay yung aking pananampalataya sa Diyos na araw-araw I have to say this to the Lord. I have to tell Him what I feel para hindi mapupuno yung kaisipan ko, tsaka yung puso ko. I have to pray to the Lord intently. Kaya at times like this, doon din napapolish yung mga faith ko. Nare-realize ko na kahit ano ang gagawin mo, or you will do your best to find something, material thing, kung hindi ibibigay ni Lord yan, hindi rin darating. May mga bagay na gusto nating piliting makamit, pero kapag hindi yan binigay ni Lord, parang magkakaproblema. Eventually mahuhulog ka sa kasalanan, or masisira ang buhay mo. Kaya in my heart and in my mind, I still entrust everything unto the Lord. Na sabi ko, do plano ako ng plano, araw-araw nag-iisip ako ng paraan para magkaroon din naman ako ng penny in my pocket. But you know everything, and you know what I need, and you see what I feel. Syempre yung nararamdaman ko, nahihiya ako sa asawa ko, nahihiya ako sa mga anak ko, naaawa ako sa mga anak ko. I know na hindi naman kagustuhan ni Lord yung ganon na lagi kang mababa sa paningin ng mga iba. Kaya ito, araw-araw na kumakayod, kung ano na lang ang pwede kong gawin, yun na. Pag mag-YT ako, magbabasakali na someday, magsisweldo rin dito. Kasi, komportable ako dito sa YT. Kung sana hindi, kung hindi ganon, ang hirap-hirap kasi dito sa YT upload ka ng video, kung hindi ka magwa-viral, wala kang views, wala, tenga, nga for how many years? I started this YT since I think 2020,
Ano ngayon, 2024. Wala pa rin. $14 pa rin yung revenue ko. Kaya, I'm pleading to the Lord na if this is your wish, please help me na iangat. Kasi naririnig ko sa mga kapatid ko, yung mga ibang tao, na ano bang silbi ng iyong natapos. Pag dito sa YT, I can express what I feel. I can do research. I can do broadcasting. I can do teaching. Kaya pinupursue ko tong YT. So I hope someday, or hindi naman sana matatapos yung taon na to, magkakasildo rin sana ako dito sa YT. Kaya bye dito, another day. Thanks again. See you again tomorrow.